Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang ito manonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ng kapangyarihan ng Diyos na kung saan ay pinaparamdam sa atin kung gaano siya kalakas. Lalo na kapag may mga problema tayo, 'di ba? Kasi sa panahon natin ngayon guys, 'di ba? Yung pagnanasa sa kapangyarihan ng tao ay umiiral. 'Di ba? Lalo na sa mga politiko, 'di ba? Papatay sila, gagawa ng hindi maganda para lang manalo at manatili sa kanilang pwesto. 'Di ba? So, kahit na matagal na silang nandiyan sa pwesto, ayaw pa rin nilang bitawan ang kanilang pwesto. Ganun din sa mga mayamang tao. Gusto nila na mas mayaman pa sila, lalo pang yayaman. Kasi nga pag mayaman ka, yung kapangyarihan mo ay iba, 'di ba? Malakas ang kapangyarihan mong mag-utos sa mga tao, 'di ba? Magagawa mo ang gusto mo, mabibili mo ang gusto mo, lahat. Halos kaya mong gawin sa perang iyong kayamanan, 'di ba? So, itong si San Pablo guys, alam niyo ba na dumanas din siya ng mga matinding pagsubok sa buhay. 'Di ba? Dumating sa puntong napapagod na rin siya. 'Di ba? Napapagod na siya, nang pinanginahan na siya ng loob. Kaya nag-request siya sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, Panginoon, 3 beses guys, sana, sabi niya, tanggalin mo na sa akin yung nagpapabigat sa akin o yung nararanasan niyang sakit. So hindi naman hindi lang malinaw sa Bible kung ano 'yun, pero siguro kasama na yung katawan niya, 'di ba? Kasi pagod na pagod din siyang mangaral sa iba't ibang lugar. Marami na siyang dinanas na mga problema, 'di ba? Sa physical na katawan, ganun din, pinarusahan siya, binugbog siya, nilait siya, marami rin siyang naranasan. Kaya siguro ang sabi niya, tanggalin mo na Lord itong mga nararamdaman kong pasakit o bigat ng aking katawan, sabi niya. Pero alam niyo, kung 3 beses siya mga kapatid, kung 3 beses siyang nag-request sa ating Panginoon Jesus, 3 beses din siyang nireject. Parang weird, di ba? Bakit siya nireject ng ating Panginoon Jesus? Ginawa niyang siyang propeta, di ba, na mangaral sa ating mga Gentile na hindi Kristiyano, di ba? Kaya nga sabi sa Ikalawang Korinto chapter 12 verse 9, ganito ang kanyang sinabi: ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubos ang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kahit buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinahan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yan guys, malinaw. Si San Pablo mismo nagsulat dito sa Ikalawang Korinto. Kumbaga, kung dumaranas ka ngayon ng matinding pagsubok guys, di ba? Financial man yan, bound ka na sa utang, hindi mo alam kung saan kukuha ng pera, wala kang pangsaing, di ba? Wala kang pambayad ng tuition fee, wala kang pambayad ng panggamot, biglang may nagkasakit, di ba? So, matinding problema pagka ganun, 'di ba? Kaya minsan kahit kung iisipin niyo guys, 'di ba? Kung iisipin niyo na bakit nangyayari 'yan sa buhay natin. So, kagaya nga sabi ni Pablo, 'di ba? Kung kailan ka mahina, doon lumalakas, sabi niya. Doon lumalakas ang aking pananampalataya at lumalabas ang kapangyarihan ni Kristo. Kasi nga naman, 'di ba guys, pagka yung buhay natin maluwag, walang problema, wala kang sakit, 'di ba? Minsan nakakalimutan natin ng Diyos. Totoo 'yan, 'di ba? Puro enjoyment ka lang, lipat lang natin guys. Yan, para medyo maliwanag. So puro enjoyment ka lang sa buhay, hindi ka na nagdarasal, hindi ka na nagsisimba. So matotal, sariling diskarte mo na lang. Hindi mo na iniisip na nandyan si Lord sa'yo, na akala mo ay wala siya. Kaya mo nang mabuhay nang wala siya dahil nga sapat na
sobra-sobra na ang kayamanan mo. Pero once na dumating yung time na siningil ka na, diba? Alam ba, inabuso mo yung katawan mo, nagkasakit ka na, o kaya negosyante ka na, bankrupt ka, doon mo na mararamdaman na kung saan yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay lumalabas. Kaya kung ikaw ay pinanghihinaan ka ng loob ngayon, di ba? Ikaw na may matinding problema sa kalusugan. Ikaw na may problema sa pamilya, naguguluhan ka na. Ikaw na may problema sa financial, talagang wala ka namang pagkuhanan ng income. So, dahil ang Diyos natin, guys, ay Diyos ng mahabagin, mapagkumbaba, at higit sa lahat ay mapagmahal. Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo ng buong puso, ng buong pagkumbaba, na walang ibang makakatulong sa atin kundi siya lang. Gagamit siya ng mga taong tutulong sa iyo. Bibigyan ka ng mga biyayang gagamitin niya kung sino man ang pwedeng magbigay sa iyo. Diyan niya ipadadaan ang biyaya. Kaya yun lang dapat natin gawin, guys, na kailangan namatay, guys. So sorry guys, medyo paggabi na, lipat tayo ng pwesto para yan, medyo maluwanag. So yun, guys, kaya ikaw sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay kanyang ipagkakaloob ang ating Panginoong Yesus. Tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Matagal ng bedridden, Lord, sa ospital man o sa bahay. Ganon din po sa pamilyang nasira na at nagkawatak-watak o masisira pa lang, Lord. Ilumin niyo po, Lord. Pagbigis-bigisin niyo po muli kanilang pamilya at ibalik ang magandang relasyon nila. Ganon din po, Lord, sa financial, na lahat kami nangangailangan nito. Pero lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pambili ng gamot, pambaon sa mga bata at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. So ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos po Santo. Amen. Thank you very much.